Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Okay, thank you so much, Overflowing, and good morning sa inyong lahat dyan. Welcome sa iRadio Araw po ng Thursday, August 8, 2024. May mga birthday celebrant tayo ng August. At happy birthday sa inyong lahat. At magandang gabi, Los Angeles. Alright. Marcy, pagod na pagod. Grabe. Ikaw muna. Oo, pagod si Marcy. Tapos magluto. Si birthday ni Jocelyn Spena. Jocelyn Spena, happy birthday. Ayan, ako may mga... Nakita ko lang sa Facebook. Oo. Pagod po. Pagod food. Pagod po. Pagod food. As in. At pagdating nagluto ng hapunan, tapos naghugas. Oh, buti inunahan mo na ako. Kasi... alam mong sasabihin ko yan. alam ko na naman yan ang Very good. repeat performance mo. Siyempre. I'm proud of it. Well, okay na naman outfit mo ngayon. Dati naman din. Outfit na to dati, di ba? Yung matching blue and anong tawag yan, with bulaklakins. Ayan. Today, makakasama mo natin Pastora Maridad Bermeo. Huwag kayo na alis. Part 2 po ng
Saan ang lakad mo? Sa English, Where are you going? do you know where you're going to? Ayan. Yan yung pinakanta niya nung di ba? Last time. Oo. Okay, sige. Paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, naku. Isip ko na yung tsura ko. Wala naman akong kaayos-ayos. Gusto na mag-ayos? Ayos lang yan. Hindi nga mukha na akong pindangga dito. Uy, saan yung pindangga? Pindangga. Pindangga, di mo alam. Shout out kay Karen Ferrer sa bigyan yung t-shirt Eat Bulaga. Ayun, may Eat Bulaga. Bulaga ba yan? Eat Bulaga. Ayun, no? Kaya lalabas yung pusod ko nasa ilalim. Thank you, Karen. Kasi auntie nga si Ruby Rodriguez. Okay, sige. Umpisa na tayo. Dali, hindi ako makahanap ng ano ko. Dali lang. Kala ko. Dali lang po. Ayan. Sige, pagbigyan muna natin si Ma'am si Siyempre, ayan na. habang naghahanap siya rito ng Ayan na, wala na. Dali lang, ha? Kasi Kasi kapapasok ko lang, alam nyo naman, lagi nagmamadali. Ayan. ano naman talaga eh. Ayan na. Shout out kay Elaine, Elaine Gonzalez. Tatlong linggo ng on the spot siya parating present. Yeah. Pagka ganyan present, alam na this. Uy, grabe. Ano present? Lahat naman sila present. Number 1 sa Batiin muna natin si Sino ba to? Batiin muna natin si Jocelyn Spena ng happy birthday. Happy birthday. Bago natin babatiin lahat ng ating mga manunood dito. Yeah. Okay? Uh-huh. Mag-start na ta. From the beginning. From the beginning. Okay, una sa listahan. Go, go, go. This next song is all about Aba. Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Okay, sandali lang. Susulat pa, una sa listahan, Elaine Gonzalez. Hello, Mary Grace Cabiting. Marichu Gamos. Rosy Culibao. Rejoice Horfilia. Okay, Maridet Gamos. Hello. Manilyn Agustin. Hello. Mel Cruz. Good morning. Jocelyn Spena, ang ating birthday celebrant. Lala Carmina. Hello rin kay Bing Pasqua. Hello, sir. Rachel Puzon Cruz. Hello. Si Tantan from Kingdom of Saudi Arabia din. Okay, sino pa? Wow. Rachel Joy Bonete. Hello. Yun. At dito, kasi sa aking cellphone, hindi lahat ay lumalabas. Kaya dito ako sa tablet tumitingin. Pag hindi ko nakita sa tablet, pag hindi ko nakita sa cellphone, sa tablet ako pupunta. Kasi hindi lahat friends. Ayan. Happy na. Okay. Ayan. Sino pa? Okay. That's it, Panchit. That's it, Pansit. Rachel Joy Bonated Tamtan. Pumunta na dyan sa Saudi. Sa Saudi siya, di ba? Saudi. Sa Saudi. Ang init siguro doon. Grabe. Siyempre, factory ng mga langis yun. Yep. Ay, buti na lang. Yung init namin dito, Ayos lang. subside na. Medyo. Pero mainit pa rin. But it's okay. It's summer. Mahirap naman na mainit nag-yellow. Sa inyo, malamig pa rin, ha? Umuulan doon. Umuulan daw. Go? Umuulan sa kanila. Mulan sa Pilipinas? Diba, mayroon pa tayong bagyo? Ang Japan, 7.1, earthquake. Lagi naman may tropical, may mga... Kanina at kagabi ata yun. Ang Japan, diba? Ano yan? Lindulin. Lindolin. Ano yan kasi ang Japan na yan, nasa fault line na ng mundo. Yung
San Andres. San Andres Bukid. Ano ba? Di ba dito yung sa atin, San Andres Culture? Oo, paikot yan. Buong mundo yan, paikot. Nasa bandang ano yatin, di ba? Las Vegas. Dito sa atin, kasi natin sa... Malapit lang dito sa atin. Pwede na akong lakarin. Talaga? Okay? Mahaba na hair ko. Thursday, bali Friday na sa kanila. Weekend na. Oo nga, no? Tapos na naman ang isang linggo. Bilis, bilis. Bilis ng panahon. Tapos yan, nakita ko na si Josimar Chan, dumudungaw na naman. Malapit na. Nagpaparamdam na naman si parang Jose. Okay, kumusta na kayong lahat? Ayan. Kumusta yung balita ko marami nanalo sa SMG Philippines. Oh. Okay, nag-attend sila eh. Ayun. Yan. Ayos, maraming mayayaman ngayon. In-invite sila ni Rejoice. Ginumok. Nangumustahan muna sila. Then, ayan, naglakwatsa sila. Nanood. Maganda yon, maganda yon. Ayos na yun. Ubusin natin ang kayamanan nila. Oh, marami nanalo, grabe. Oh. That's good, very good, very Yung good. iba nakabili na nga ng bahay. Si ano ata, nakabili ng tricycle. Sa mga panalunan niya. Why not? Diba? Lahat po sila nanalo, ako lang hindi. Huh? Pero I'm so happy, sabi naman niya. Siyempre, ganun lang naman yon. Be happy for the success of your friends. Oo, wag silusan. Ayan. Tama yun. Tama yan, tama. Very good. Parang very hindi good. para sa'yo ngayon. Sa iba naman. Next time, ikaw naman. Yes. Ganun lang yan eh. Pachi, di ako nanalo. Beke naman. Paparamdam. Sige, mamaya. Padala kita sa platong Mani. Hindi, kung mo. Kahit saang roreta, di talaga ako bate. Ay, wala akong kasalanan. Itinigil ko na si Roreta, ha? Wala akong magagawa kung ayaw sa'yo ni Roreta. Wala na si roreta. Oh. Wala, meron ganun tao, malas, hindi naman sugal. Raffle Walang mo. word na malas. Sa raffle, ganyan. Meron ng swerte sa Wala ring word na swerte. swerte sa pag-ibig. Ganun, may mga ganun eh. Padala mo daw yan 3 kilong butong pakwan. Eh, mamaya, anong kilo? Pounds. 3 sakong Sige, Mamamagang uso mo. magtaik. Yung, hindi ba nakakabasag ng ng ngipin yan dito? Eh, nakita ko kakain ng butong pakwan eh. Nabungi yung ngipin. Patigas din yung Charmaine Rabago Rodriguez. Ayan, thank you. Okay, thank you, Mary Grace. Wow, 100 stars. Thank you, Mary Grace. Balita ko nga marami nanalo dito sa taga-iRadio at saka Sipa. At, isi-share daw ni Joyce Mendoza yung a little part of her na panalunan. 200 pesos. Uy, ikaw naman. Nanalo siya ng... Magkano ba na panalunan niya? Tabi mo na lang sa'yo yan. Basta, sabi niya, isi-share niya daw. Kailangan, tabi mo na lang. Hindi, sabi niya, ano yung bukal sa kalooban niya. Kasi pag drinak mo yung sinishare na, mabablock yung blessing O niya. sige, dagdagan mo pa. Ganun yun. Pastor Sammy Santos, hello po. Ayan, kasama din yan. Nanalo din yata yan eh. Tatalbugan natin yung SMG. Ano na naman? Mamimigay naman tayo ng bahay. Ano Bahay. nila yun? Anniversary present. Anniversary. Kaya nga, sa atin di anniversary. Casual lang sa atin. Sure. Bibigyan ako ng 5 unit kay Mary Grace. Ayan. Yan yung pamimigay natin. Shout out sa pangkape ni Sister Mary Grace Gamayan Kabi. At si Bebs Rachel Joy Bonete. Yan, no? May sarili ng Magkakape daw. Pakape niyo negosyo. naman. Oo. Wag mo kong patalbugin. Ayan, grabe. Hindi nga, totoo. Hindi nanalo si
Si Rejoice, as usual. Nag-iisa lang siyang dinanalo? Bakit? Lahat sila nanalo. Imposible yun, ha? Yan pa naman yun. Roretang gamit ko. Thank you, Mary Grace, sa may mga stars. Grabe, ang dami, ha? Sige, kakantahan natin si Mary Grace. Happy birthday. Birthday niya ngayon, di ba? Sabi, pinadala na nila ang pangkapikuwa. Makapag-SB nga. Ano yung SB? San Miguel Beer. San Miguel Beer? Kasi ano po bang sagot ng SMG? Ano ba sagot? Ano ba? Makapag-SB da, San Miguel. SB nga. Apple flavor. Sarap yun. Pagka, syunga-syunga ka. Ay, nako, ganun talaga. Hindi lahat sa iyo. Bigay mo naman yung iba. Starbucks daw yun. Ito sabi ko, San Miguel Beer. San Miguel Beer. Starbucks yung SB. Sabi niya, di man ako nanalo, panalo pa din ang aking heart sa happiness. Gusto mo yun. Kala ko San Miguel Beer. Ganun talaga. Okay, 9 more minutes. Bago station ID. Stay tuned lang kayo dyan. Malay mo dito mamaya mananalo ka. Okay. Mami, Pastora Floser Corderos in the house. Magkano ba pinamigay nila doon? Tingnan magkano? Aba, may si Joyce Mendoza nanalo ng 1,000. 1,000? Yung iba tag 200 yata. 200? Aba, malaking inubos ng budget ni ni Tatang, anong pangalan nito? Si Papang. Si Papang. Yung niya, pinang-Uber niya, inubos niya na doon. Ganyan si Pastor San, pinaghihirapan po niya. 300 daw, 300. Pinaghihirapan niya yung mga Tigti 300 sila. ibigay doon. 300? Nah, that's nice. Sige. Mamaya, surprise tayo. Mag-aas daw si Rejoice mamaya ng 2 questions. Tig 100 courtesy of Joyce Mendoza. Ganun? Ganun, namimigay kayo ng perpe. Sali kami dyan. Siyam na tig 300, tatlo na tag 1K. Yan, nanalo si Joyce Mendoza ng 1K. Okay, hello din kay Modern Diarnas Kabampi. Hello. Okay. Good morning. Pastora Marvic Lejano. Mamaya, malay ninyo, mamigay din tayo ng tigla 5,000. 5,000? 5,000. Shout out. Salamat po, kakabakaba. Super. Hindi, mas mayaman ang SMG sa iRadio. Wala namang nakukuha yan sa... Mayaman sila. Alam, 3 na tig 1K, mga taga-iRadio. Nangangarap ng gising. Gusto ko kay Rejoice eh. Yes, Pastora Mary Jane Saboy Amli. Hello po, Pastora. Magandang morning. Nakopya. Salamat sa iRadio Natics. Nag-share ng sagot. Ayos, kopyahan pala to. Siyempre. Ganun lang yun. Lala Carmine. Ay, bagay daw. Ay, thank you. T-shirt lang yan. Blessing. Salamat po. Diba? Bulaklakin. Kasama yung aking ikaw. Sana bukas malamig na naman ulit. Kanina umaga malamig ha. Parang December ang
Sabi ni Mary Grace, Papsi Ramon, Mamsi, mayaman naman po kayo ng pagmamahal namin. Di po ba, Mamsi, love pa namin kayo? Oo naman. Love, love, love. Alam nyo, Okay. kahit ano, hindi tayo namimigay ng pera dito. Mayaman naman tayo sa pag-ibig. Yan. Ano lang yun? Basta, bonus lang. Bonus. Diyos ko, sa August 15, August 16 dyan sa inyo. Tutok lang kayo dito ha. Tutok lang. Yan. Ayan, napag-thank you po. Gusto niyo po ba yung aking dress? Katayo ako. Oh, napanalo. Nabili niya sa ano yan. Saan mo nabili yan? Yan lang siya tabi-tabi. At ako ata pumili niya. Hindi, ako to. Ako to. Sige na nga. Ayan. Mura lang po ito. T-shirt lang yan eh. T-shirt lang. Oh, pare ko. Mayaman tayo sa pagtulong. Amen. Hindi na ako, Thank you po, Pastora. hindi na ako kuha sa payaman. Pastora. Ay, hindi ko pa nailagay si Pastora. Mary Jane, Saboy Only. Ayan, nandiyan sa pala. Ay, hindi daw ako naubusan ng mura. Mura. Good morning, Klang Klang Ramakula. Oh, pare ko. Sa dunya ayaw nang Yan, cool lang tayo. Ikutin natin yung ating baka sabihin mo ako lang ang nalalamigan. Mabuti naman. Maridet Gamos. Ang sabi niya, silip listening lang po. Currently po nasa orientation ng College of Law. Ay, wow, magkukuleyo siya. Kukuha siya ng law. Ba? Yes, that's good. Ba? Amen. Ganda yan, Maridet. Mag-aaral lang ano ha? Law. No. Ba, mga ano yan? No 1, 2, hanggang 4 yan pag mag-major ka na. Nung kumuha ko na accounting meron akong subject na law for 2 years. Tapos, nag-straight na lang ako sa accounting. Hindi na sa law. Kaya account 1, 2, 3. Hindi po ako mag-a-assist lang po sa library. Ganun pala. Kakasal na yan si Maridet. Ayun. Ayos yan. Diyos ko. Ay, kailan nga ba? Maridet? Kailan pa may kakasal? Malapit na. Malapit na yun. Magmalalangis na naman mga nguso natin. Mamamantikaan Lalagyan na lang is. Di ba yung kasabihan na mamamantikaan na naman ang nguso? Kamilya. Kasi may mga lechon na Sa library daw siya nag-work. Hindi pwedeng maingay doon. sagot ko isang lechon dyan sa sa kasal Lechon? mo. Lechon manok. Grabe ka. O dalawang lechon manok na. Gano'n kalaki yung ano? Yung native, yung mga gano'n. Sarap yun yung mga pugo. Ano, Pogo? Pugo. Huwag pugo, delikado. Wala akong alam dyan. Ay, nako. Inuhuli yung mga pugo mo. Pogo. Suspended, Sabi? Suspended. Okay, session 19 na. Bilis ng oras, sabi ko na. Hala, thank you daw, Papsi, sabi ni Maridet. Ano? Lechon ay bibigay mo. Dalawang lechong manok. Lechon man. Sagot ko yan. Hanggang 5 lang kaya ko, ha? Tama na yun. Why not? Dagdag ulam yun. Tapos papakontest tayo, lechong manok contest. Mukbang contest.
Radio. Di naman eh. Naglilingkod Ay, ba't ganyan? para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yan. Bukas Friday na. Sa inyo dyan ay Friday na rin. Sabado. Hindi, Friday pa lang sa kanila. Pag nag-Friday dito, Sabado na sila. Thursday pa lang ngayon eh. So, Friday dun sa kanila. Yun. Mhm. Ayan. Okay, sige. Hintayin Okay. natin si Pastor mamaya dahil ano yan? Do you know where you're going to? Do you know where you going? Ano bang kanta mo? Batiin natin, birthday na ni Jesney Salatas. Sino may birthday? Si Jesney Salatas. Happy birthday, Jesney Salatas. At saka si Jocelyn Spena. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Yes! Happy birthday! Mga August yan, no? Siguradong mababait yung mga yan. Diba? Sabi daw nila magaganda daw yung mga August. Ay, syempre naman. Yung mga ano? February daw. Ano? No comment. Baka mamaya. Tamaan ako ng Hello, Laurel and Serato. karderong lumilipad dito. Okay, magbabasa tayo ng Beating Stress. It's just 2 minutes. Okay, ang title po nating Beating Stress. Good morning sa inyong lahat. Andiyan ba si Mayan? Diyan. Discovering God's plans. Nalalaman ba natin ang plan ni Lord? Okay, in Philippians 2:13, it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Both to will and to work for His pleasure. Karina Lucero Olidiana, good morning. Yan. Sinusulat ko na kasi mawawala yan eh. Si Karina, ikaw ang may sala. Joke. Sa bahang nangyari. Okay. Yan po. It is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Ayan. So, si Lord ang kumbaga sa ano is, how do you say this? Is at work in you. So, si Lord ang kung ano man yung mga plano natin sa buhay, ito ang interpretation ko diyan. Lahat yan ay isasangguni natin sa Panginoon. Hindi tayo sugod na sugod. Parang ano yan gumagawa ka ng isang thesis. Siyempre sa isang thesis meron kayong yung ano ba yung objective mo, ano ba yung etc. Nakalimutan ko na yung thesis, mga ganon. Kung ba may outline ka, ganyan din sa buhay ng tao. Kailangan hindi tayo basta-basta na lang natin, itutuloy-tuloy na wala tayong sinasangguni. Siyempre sasangguni natin ang Panginoon. Do you want to experience a life filled with abundance and peace? If so, here's a word of warning. You'll need to resist the temptation to do things your way and commit instead to do things God's way. Ayan. Kaya, huwag nyo nakakantahan yung my way. It's not our way. We always, lagi nating isasangguni. Ang lalim ng Tagalog na, lagi nating mag-ask tayo ng wisdom sa Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Huwag po tayong agad-agad, susugod agad sa isang gera na wala tayong mga armas. Ang armas natin ay ang mga salita ng Panginoon. Kung ang gagawin ba natin ay tama, anything na plano natin, maliit man o malaki, dapat let's always ask God's wisdom. God has plans for your life. Ayan, big plans. But He won't force you to follow His will. To the contrary, He has given you free will. Ayan na yun, the ability to make decisions on your own. Ayan, may free will tayo. Meron tayong binigay na gift sa atin ni Lord John na tayo ang magdidesisyon kung parang oo, gagawin ko to. Gusto ko to Yan, gusto ko yan. Gusto ko doon, gusto ko dito.
So, binigay sa atin yun. But, let's always remember po na hindi porke binigyan tayo ng free will ng Panginoon, ganun-ganun na lang, dire-diretso na lang. Again, lagi nating ipagpe-pray sa Panginoon. Sabi natin, Lord, tama po ba ang gagawin ko? Gabayan mo po ako, i-guide mo po ako. Kung hindi itong tama, Panginoon, ikaw po ang gagawa ng paraan. Di ba? Siya na ang magpapaandar ng buhay natin. Okay, He has given you free will, the ability to make decisions on your own. With the freedom to choose comes the responsibility of living the consequences of the choices you make. Ayan, yan tinatawag na mga consequences. So, ano na yan? Kumbaga sa acceptin natin kung ano man ang magiging kahihinatnan ng mga pinili natin na basta na lang natin pinili, hindi tayo humingi ng desisyon sa Panginoon. Kumbaga sa ng blessing sa Panginoon. The most important decision of your life is, of course, your commitment to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And once your eternal destiny is secured, you will undoubtedly ask yourself the question, what now, Lord? If you earnestly seek God's will for your life, you will find it in time. Ayan. Laging in His time, not our time. Kung will ni Lord, will ni Lord. Although binigyan niya tayo ng free will, pero whatever decision we make, sabi ko nga kanina, kailangan pagpipray natin sa Panginoon. Kasi everything pa rin is yung will ng Lord, hindi will natin. Hindi yung I want. Ganon. Kailangan kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon. Sometimes God's plans are crystal clear, but other times He leads you through the wilderness before He delivers you to the promised land. So be patient, keep searching, and keep praying. If you do, then in time, God will answer your prayers and make His plans known. God is right here, and He intends to use you in wonderful, unexpected ways. You'll discover those plans by doing things His way, and you'll be eternally grateful that you did. Ayan. Kaya laging ang Panginoon. Siya lagi. Para at the end, walang sisihan. Otherwise, pag tinuloy natin yung mga plano na hindi naman will ng Panginoon, then we take the responsibility to face the consequences katulad nung nabasa natin. Okay? Do you know where you're going to? We'll see. Okay, Kokoy Coke. Wala ka naman dun kagabi. Kokoy Coke, hello. Sino ba si Kokoy Coke? Kokoy Coke. At andyan din si Glenda May. Hello, Glenda May. Magandang umaga sa iyo, Glenda May. Kumusta na si Mami? Okay, sana'y nakapulutan ng aral yung munti kong binasa. Yan. Lagi naman na natin naririnig yan. Yung mga free will na yan. Pero dapat laging ipapaalala sa bawat isa sa atin. Otherwise, makakalimutan natin. Nanalo sana ako, kaya lang hindi ko pala alam ang sagot, sabi ni Mami Flosser. Hindi ka nga mananalo, Mami, hindi pa alam yung sagot eh. Okay yun eh. Sayang. Kung alam mo yung sagot, Mami, nanalo ka. Sayang yun. Okay po ayan. Kokoyok, sabi niya, I miss you so much. Uy, sino minimiss mo dyan? Si Rejoice. Ayan. Sino ba tong Kokoy Coke na to? Baka pamangkin ni Rejoice to. Sabi niya, always pray kung ano yung lead mo, Lord. I trust you. Everything will be okay. Correct? Amen. Amen ka dyan, Kokoy. Kung ano yung will niya, dun na lang tayo. Kasi wala namang pangit na plano ang Panginoon. Paano mo malalaman kung will ng Panginoon? Transparent nga minsan eh. We just have to, kumbaga be patient. Ayun. Kung ano talaga, transparent ang mga plan ni Lord sa atin. Pinapakita niya sa atin, but hindi natin tinitignan. Sometimes we don't listen, di ba? Sometimes we don't use our eyes to see it. Andyan na. Ayan. So, parang kasi minsan may blessing, hindi mo alam kung ano doon yung yung totoong blessing. Parang
Kaya nga wag natin underestimate yung power ng prayer. Pag nag-pray tayo, ipagkakaloob niya yun. Kaya di ba sabi ni Pastor Franz, you still believe in miracles and it happens. Basta ang clue dyan is hindi makaka-interrupt sa mga gawain mo sa Tsaka church. Walang plano ang Diyos para sa atin na makakasama, laging makakabuti. Yan. Kasi kung makakasama, hindi na si Lord ang may gawa nun. Diba? May blessing kasi na minsan na-interrupt yung gawain mo sa church o yung activity mo, napapabayaan mo na, ay hindi blessing. Yun. Transparent yun na hindi yun will ni Lord. Yun. Kaya. Minsan naman, katulad ng mga nurse, katulad yan. Ay, iba hindi naman sila kasi. makapag-church ng Sunday. Ministry din iba yan. yung trabaho kasi nila. Ang ministry nila is ang mga tao na may mga karamdaman. Which is, I guess... Yeah. Hindi man sila makapag-church, pero meron namang Sunday, yung replay. Okay, minsan meron silang... O kaya may Wednesday, iba midweek nagpupunta service. sila sa mga service ng depende yan kahit kung saan ka man pumupuntang church, at least may pinupuntahan ka. Hindi pa rin excuse. Yeah. Anyway. Tsaka, siyempre, importante rin yung pagbibigay natin ng ikapo. Yeah. So, si Kokoy Coke ay kasama nila dati. Nila Rachel. Kokoy Coke. Ayan, Coke. Dun sa Wow. Wow. Singer yan kung ganun. Sigurado. Mga Actually, sino ba yung naghahanap ng ganito yung karaoke? Sino ba yung nagtanong sa atin nun? Naghahanap para... Si Manang. Si Sister Oyi. Siya ba? Parang naghahanap sila. Okay. May kakantayin ba tayo? Mamaya, Madam Damapi. Madam Damapi eh. Ayan. Okay. So, hinahanap ko yung mga... si Rejoice. Asan na si Rejoice? Dancer din daw si Kokoy Coke. Rejoice, magpapalaro ka ba? Tatawagan ka ba namin? Hindi. O nga pala. Ang aming official mascot before, si Kokoy. Rejoice, tatawagan ka ba or tatawagan ka? Sabi niya, mamimigay daw siya ng tigwa 1,000. Hindi kay yan. 1K daw, pamimigay niya. Patay ka dyan kay kay... Hindi ko alam. Diba? Humahaba ng hair ko. Are we gonna call you Rejoice? Dali, ako'y naiinip. Kung may gagawin ka, okay. Gawin mo na. Ask ko na lang daw. Kiduki. Wag niyo na. Ask mo na lang kailan. Okay. Ask natin. Unang question. After nung now na, ha? After nung now na. 2 questions to. Tagwa 100. Courtesy of Joyce Mendoza. Ba? Tagwa 100. Not bad, ha? Okay. Unang question. Exact date, ha? And year. Kailan ang birthday ni Rejoice? Ayan na, under ng now na. February. Pipili kung sino yung unang papasok, yun ang panalo. Kasi wala na time na magpapabunot-bunot pa. February yan. Yung exact date. Rejoice, i-text mo sa akin yung birthday mo talaga. Hindi mo alam? Hindi, kapatid yung year. Yung year. February 28, kulang-kulang nga eh. Birthday ni Rejoice. Hanggang dun lang yun. September 3, no. Sabi niya, hindi daw siya pwedeng tawagan. Ang dugyot niya daw ngayon. Okay, yung exactong date. Amoy lupa. Okay. 1978. Okay, go. Ayan. Sige, wag na natin isama yung year. Kasi mahirapan sila eh. Awa naman. Yung date lang. Hindi pa. Ako magsasabi yung unang lalabas. 100 pesos. 100 pesos. May isa pang tanong.
Basta yung unang sasagot dito, yun ang panalo natin. Dito ako sa tablet ni Patsy, ha. Kung una man lumabas dyan sa inyo, tapos hindi ko nakideto. No. Wala pa Birthday rin. ni Rejoice, Ate Berna. February 26, 1979. Uy, grabe ang katanda yan. Hindi po, nanay. Hindi ko alam. Sabi ni Klang Klang. Ala. Sinicelebrate niya to eh. Sinasabi niya lagi na. Nako, Okay. hindi nyo alam birthday niya. Okidoki. Hindi ko alam, sabi niya. Hindi po. Ayan! Meron na tayong winner! Ayan. Lala Carmina, February 17. Patay, naunahan kayo. Okay. Sabi ni Ate Berna, April ata. Nangiyak. Sabi ko na nga. Winner, si Lala Carmina, 100 pesos. Okay. Here's another question for 100 pesos. Courtesy of Joyce Mendoza. Si Joyce Mendoza, last day ng paglilinis nila dun sa kanilang barangay. Okay. Next question. Ito, very specific to, ha. Ano? Si Pachi po yun. Sinong Pachi? Hindi, April yun. Oh. Ano ang exact favorite color ni Rejoice? Ay. Blue! Ba't ka ba nangingialam? Hindi pa? Teka, wala pa yung now na. Kailangan makita niyo yung now na. Exact na kulay, ah. Yan. Aha. Okay. No, hindi, kulang yan. Meron pa. Oops. Be specific po. Specific color. Mink daw, mink. Blue, pink. Hindi. Specific color. Isang color lang. Naku. Hindi pa lumalabas? Wala pa? No. Hindi po green, hindi red, hindi pink. May sumagot din ng blue? Kulang nga yun eh. Okay. Hello kay Tita Gary Gamayon. Salamat daw sa bigas na malagkit na brown, sabi ni Mary Grace. Agyaman kami, Apo. Ayan, two words. Ayan, ako malapit na. Okay. Ano pa, yung mga klaseng blue? Ayan, Klang Klang Ramakula, Royal Blue. Si Klang Klang, Royal Blue. Ayan, congratulations. Si Lala Carmina, si Klang Klang Ramakula, Royal Blue, and February 17. Meron kayong tagwa 100 pesos. Ipapadala sa inyo ni Rejoice. Courtesy of Joyce Mendoza. Hello, Mami Irene. Kumusta po? Sino naman mamimigay ngayon? Ha? Si Rejoice daw mamimigay din. Tigpa 500. Royal Blue na headband lang sa birthday ko. Yun lang daw ang gusto niya regalo. Sino daw? Royal Blue na headband lang. Specific din, ha? Ang last question pa, Manchi. Mayroon pa ba ang last question? Okay. Wala na eh. May sinusulat siya. Anong last question? Wala eh. Okay, meron pa. 100 uli. Wow. Nadagdagan pa. Dinagdagan. Ito pa, lagay natin. Last na, ha, sabi niya. Ano nga ba? Kailangan ko malaman. Ano? Ay, dalawa pa daw. Wow. Mucho dinero. Yung yaman yun, pinamigay na yung pambili ng gatas, oh. Hindi,
kasi kay Rejoice na to. Kay Rejoice ba? Oo, kay Rejoice na to. Baon ni Matmat yan. Ako. Okay. Sige, ano mga sagot? Bigay mo sa akin para malaman ko. Wag kayo alis. Meron pa. Dalawa pang sagot. Okay. Mukhang mahirap to, Ano ba yung isa? Ano pa? Yung isa. Sagot ng isa para alam ko na. Parang hinihirapan niya. Okay. Ito na. Ano po ang favorite na ulam ni Rejoice Orfilia? Ayan na. Bagoong. Ayan na. 100 pesos. Bagoong ang paborito niyan. Sasawsaw niya lang sa bagoong. Kilalanin niyo ko. Sabi ni Rejoice. Ganon. Para pag binisita niyo siya, wag niyo siyang lutuan nito. Dinuguan daw. Hindi po. Alam ko. Sabi, hindi din pakbet. Ayan, meron na tayong winner. Si Pastora Marivic Lejano. Kare-kare. Ayan. Okay. Kilalanin si Rejoice. Ayan. So, kare-kare. Okay. Neto, medyo complicated. Okay. Ano ang favorite cartoon character ni Rejoice? Go, go, go. Ayan na. Si Lilo Stitch. Okay. Ayan na. Send mo sa akin sister Gcash ni Rejoice. Partner ng Bagoo. Alam ko din yan. Sabi ni Rachel. Out na po, Lola. May duty muna kay Jaden. Reply. Okay, mami. Ayun, Maridet Gamos. I Stitch. Maridet. Ayan. So, ayan. Thank you. Ang favorite cartoon character niya daw. Si Popshi. Buisit. Ayan, meron na pa tayong winner. Si Maridet, Stitch. Hala, ang bilis si Maridet Ayan. Sabi ni Ate Berna, Tweety. Ayan, sandali na mamatay yung akin. Okay, tapos na. Jackpot round, 500 pesos. Ano naman yan? Saan pinaglihi si Rejoice Orfilia? Ala, hindi mo naman alam Alam ko. Ano sagot? Sabihin na, bago ako magpapanaw. Di nyo na lang. Di nyo na lang. Dinuguan. Okay. Pinaglihi sa dinuguan niya. Sobra ka. Hello, Pastor Kiko. Ayan. Pastor Kiko, kumusta ka na po? Pastor Kiko, saan pinaglihi? Another 1,000 pesos. Sino nakakalang saan pinaglihi si Pastor Kiko? Hindi nyo alam. Sabi ko na nga ba Favorite food mo daw, Rejoice. Ay, pinaglihi ka daw sa crispy pata, sabi ni Pastor Sammy. Grabe siya, Ulo. Nagigising lang ni Pastor Kiko. Bigyan po guys si Pastor Kiko. sa brown out shoes siya pinaglihi. Sa brown. Ayan na si Joyce Mendoza. Hello Joyce. Yan, may mga nanalo na. Mina, saan daw pinaglihi si Pastora Maridet? Maridet Bermeo. Hindi nyo alam? Oo nga pala. Okay, banggitin ko muna yung mga winners. Yung una si Lala Carmina, then Klang Ramatula, Pastora Marivic, and Maridet. Ayan. Yes, may nanalo na. Si Klang at si Lala. Nagpalaro din si Rejoice. Ayan. Si Mary Grace Gamayon, pinaglihi po ako kay Venus. Wow! Ayun Hindi kami naniniwala. Sabi ni Pastor Kiko,
Maputi po ako nung bata. Yan. Hindi pa nila nahula ako sa pinag-isip Pastor Kiko. 1,000 pesos ang makakahula. 100 ulit sa 100 ulit sa makakasagot, Hindi sabi ni nila alam. Joyce. Ano makasagot? Sayang. Hello, Joyce. Ayan, pagod yan si Joyce. Pakwan daw, pakwan. Hindi. Kung si Rejoice pinagli sa dinuguan, si Pastor Kiko sa puto. Nahulog nga lang daw sa dinuguan. Sabi ni Pastor. Sabi Nahulog sa dinuguan. Kaya nangyari. sabi ni Ate Berna, buko. Grabe kayo. Ay, nako. Andiyan na ba si Pastora? Oh, mansanas. Kahit ako po hindi mananalo, Kapsi. Di ko pa din po alam. Balot daw. Bakit balbon ba? Ako kasi sa pakwan pinagli, sabi ni Rachel Joy. Balot. May question ako, sabi Balot ni Joyce Mendoza. Kailan birthday ng baby ko? Ang makakasagot may 100 pesos. Aba, maganda yan. O sige, mamaya, papalaro natin. Okay. Alam ko, ano siya December? Oh, tama, di ba? December nga ba? Sabi ni Rejoice, December 3. Ala, hindi ko naninaw na yan, ha? Ang dami namang questions. Anong year? Ang hirap mga tanong, di ko alam. Ay, thank you, Pastor Kiko. O, diba? Ayun na si Pastora. December 3, 2022 daw. Papanalunin niyo naman si Rejoice. Ayan na. 100. Ayan na. Hello po. Ayan. Stora. Ay, hello. Nandiyan pala. Nagulat. Dali lang, nag-e-echo ako. Nagulat siya. Ay, naku. Madilim na dito. Ay, ganun. Kailangan ko na magpakabit ng stage lights. Tapos na summer. Yung ring light. Summer. Tapos na ba ang summer? Di pa. Di pa. Hanggang Pero September hindi, pa. alam niyo, hindi niyo ba napapansin, pagdating na 8 o'clock, kaya no, madilim na. Dumidilim na Oo nga. nga, no? Yeah, madilim na eh. Oo, dati pag 8 Oh, o'clock, yeah. Alas 9 nga oo, maliwanag maano pa pa, nun diba? eh. Tingin mo, may araw pa, hindi ka pa nagugutom. So, ganyan. meaning maagang taglamig natin. Mhm. That's good. That's Sa good. aw. Gusto ko yan. Good, that is good. Mas madali yung malamig eh, mas madali i-solve. Oo. Kasi yung mainit, ang hirap talaga. Magastos i-solve. Oo. Hubad. Hubad. Pastora, Po. pwede bang mag-interrupt? O pwede po bang mag-practice si Brother Chad on Saturday o now? Oh, sabihin niyo lang po kung anong oras. Oh, hindi ko pa nakakausap ang mga ladies. Sige po. Pero I'm not sure kasi ang dami ko rin gagawin sa Saturday eh. Saturday. Yun na Very nga busy. problema. So, ang suggestion niyo, kumuha ko ng ring light. Ganun. Yes, ring light. Okay. Next week, may ring light na ako. Oh, Wow. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Gusto mo, sa Sabado, dadalang kita ng pag lights yung ano. Pag light. Oo, Fog yung- lights, edi lalong naglabo. Yung ginagamit ng mga ano, sa construction. Oh. Meron din yata ako nun. Oo, meron pala. Oo, kay Chad. Oo, nakita ko Oo dalawa. nga, pero hahanapin ko pa. Nandun sa bodega siguro. Oo. Kung nasa ng fog light. Actually, kanina ko pa sinosolve itong, nakikita ko eh, kasi di ba sa Zoom preview, nakikita ko nga na madilim ako. Mm-mm. Okay. So, isipin na lang ng ating mga viewers na kailangan nila ng salamin. Hindi nagbabayad ng kuryente. Nangyari. Oo. Hindi talaga, hindi ko talaga siya ma-solve kanina pa ako nag-iisip paano ba ako magkakaroon ng ilaw dito, pero hindi. Ililipat mo lang sa harapan. Dali mo sa harap, yung ilaw. Ganon. Oo. Ito na yung pinakamalayo eh. Wala, hindi ba pwede sa harapan mo?
Ano ba yung nasa harapan mo po, Pastora? Piano. Oh. Diyan ka na lang. Itapon mo yung piano. Tapos lagay mo dyan. Tulong ko yung piano, di ba? Lagyan ko ng ilaw. Sige, magkita tayo next week. Sumbali-bali buto niyan pagkatapos. Baka next week pa. Sige, tinay ko talaga. Sabi ko, paano ko kaya isosolve ito? Anyway, kaya mabuti yan. Mystery. I am mysterious. Ayan, part 2 na tayo ng iyong Okay. saan Sagutin ang muna lakad mo? natin ang tanong na, saan ba ako pinaglihi? Ayan, 500 pesos. Ang makakasagot. Okay, pag nahulaan nyo, sige, go for it. Go! Go! Okay, sandali. Hindi pa. Ayan, Okay, 500 now na. pesos. Sige, kaya Eh, natin ano, na. Sige, hindi niyo sinabi sa akin. pesos pag nahulaan nyo kung Ayan. saan ako pinaglihi. Sige, babanggitin ko kung One shot lang kung yan. ano yung mga Mga sasagot nila. comments. Santol. Hindi. Ayan. Hindi. Yung asim ko naman. Madilim Rambutan. na nga, maasim pa. Ano ba naman yan? Rambutan. Saan pinaglihi? Mangga. Hindi nga prutas eh. Santol. Sige, hindi nga, not a fruit. Not a Yan. fruit. Anong clue? Grapes. Hindi nga po prutas. Tao, bagay, hayop, pagkain, lugar. Ito naman hayop, sober naman. Pwede ba kalapati? Hindi daw po prutas. Hindi prutas, pero kinakain kasi nga pinaglihi ka. Oh, doon. strawberry, Bagay. berry, Pwedeng ulam. Ayan, pagkain. apple, Ayan. patota. Ay, Pero- patota. Potato. Cucumber. Ayan patato kasi. Baliktad yung Wala, hindi nga prutas eh. ice cream. Hindi nga prutas. Adobong manok. No, wala. Grabe. Kanina pa yung adobong manok na Malunggay, yan, ah. repolyo, cake, Pag nasasabing lechon. sinigang, kalabasa, Weekdays niya yan. sinangag, tomato, Go. Wala. sinigang, Lahat hinulaan na. adobo, kalabasa, Sabi nga, hindi gulay, hindi nga ano eh. bahay ko, Hindi prutas. Pinagli ako sa ba? Ano ako? lechon, Wala. Wala chocolate, ba? Ayo, timer's up. adobong manok, pakbet, Ay. Sasabihin ko ba? O sige, sasabihin ko. Yan ang ginataan na luto po, dragon fruit, wala. Hindi nga fruit. sushi, banana split, pinikpikan, Ano ba? okra, lechon manok, Grabe. manika, Parang dami galit sa akin ah. ice cream, Oo. gatang kalabasa, Masyado na inaalipustan nyo ah. bibingka. Hulaan pa. Ano ba? Wala na, wala. Wala po eh. Wala Napagod na. na sila. Dun, Sa malagkit. Give Malagkit up, daw. Give up. Wala. Malagkit. Ano pa? Wala. Diningding. Specialty ni yan yun. Ni Oo. Sister Karim. Oo. Wala na. Wala na. Give up. Longganisa. Sa tatay mo. Chicharon. Puto Okay, mo. sige. Give up na, give up na. Kutsinta. Wala talaga. Wala. Pizza. Wala nakasagot. Balot. Dali-dali lang eh. Kare-kare. Sa tatay niyo po, Pastora. Sapin-sapin. Sige. Ano daw sagot? Okay. Wala pong nakasagot. Ano ba, Pastora? Pinaglihi ka ba? Oo, pinagli Okay. ako ng mami ko. Saan po? Sa siomay. Ay, ang layo. Naku, ba't di niyo sinabi yun? Kanina may nagsabi sushi. Malapit na siya siomay. Malapit na. Pinagli po ako sa siomay. At specific na siomay. May... Yung siomay ng Mamunlok. Ayun. Oy, masarap yun. Siomay ng Mamunlok. Yung matataba, tsaka yung square. Oh, ganun? Siomay, oo. Pinapupunta yan ng nanay ko, yung tatay ko sa Binondo Oy, layo pa. para kumuha ng siomay ng Mamunlok. Nako. Wow. Mayroon yan sa Cubao Mamunlok. Oo, meron din. Actually, pumupunta pa yung tatay ko sa either sa may Cubao. Quezon City, sa Cubao, o sa Binondo para kumuha ng siomay na yan. Nako. Saan ba Kaya- kayo nakatira sa Pilipinas dati? Sa ano? Sa may ano kami dati nung maliit ako sa may Ermita.
Oh. Malapit sa PWU, malapit sa Taft Avenue. Oh. Oh, doon ako nag-aral. Talaga? Oo. Philippine Women University. Uy, may mga lalaki doon. Oh, di ba? Meron, dati hindi. Wala. Meron. Ang dami mo naman pinag-aralan. St. Paul's UE. nga. Nag-aaral ako St. Paul's. Oh, pati nga Saints ko, may lalaki. Oh. Dati yun. Ay, ngayon na lang. St. Teresa, meron na rin ngayon. Oh, bakit nung ka nag-aaral lahat ng school? St. Scholastica. Hindi, sinasabi ko lang na yung mga female university, may mga lalaki. Basta din. ako sa State University ako. Siya. Yope? Yope? UP yan ng lata. UP. Pikpikan. Yope? Ah. Or UP. UP? MUP. You feel? MUP. O baka PUP? Yun, kaya nga MUP. Mapuwi. MUP. Okay. Tuloy na natin to. Yung part 2 ng iyong topic from last week, or last 2 weeks. Yes. Saan ang lakad mo? Saan ang lakad mo? Part 2 po tayo ngayon. Let Part us two. pray bago po tayo mag-umpisa. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita once again. Sana po ay kami po ay mapaalalahanan at matuto, Lord God, as we study kung saan ba patungo ang aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa inyong salita once again. Salamat po sa ating mga viewers. Salamat po sa iRadio at ang ministry po na ito na nag-aabot, Lord God, ng ligaya, ng kagalakan sa lahat, Lord. We thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. By the way, take note kayo kasi after ng mga na lesson ni Pastora, meron tayong Q&A, 500 pesos. Ang mga Wow. kasagot niyan. Isang tanong lang yan. Winner takes all. Ayan. Okay? Sige. Ganon, di isip ako ng tanong. No, dali lang yan. Isang tanong lang naman eh. Sige. Mm. Okay, ang verse po natin na inaral po natin 2 weeks ago, hayan! Sasabihin ko, kailangan ko yung verse eh. Is in, Di mo nga binigay. pareho kasi nung, Second Peter. Oo, 2 Peter 2:9, which says, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Nung tayo po'y nag-aral sa part 1 tungkol sa saan ang lakad mo, pinag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng tayo ay isang chosen people, tayo ay royal priesthood, tayo ay holy nation. At sinabi natin na hindi ganon kadali na maging ganon. Na mamuhay na para tayong chosen people talaga. And last week, we talked about yung mga different levels of living. Sabi nga natin, ang ibang tao, nandun lang sa survival mode. Lahat ng ginagawa nila para mabuhay lang. Nagtatrabaho, kumakain, natutulog, ganyan. Yan yung mga, kung ginagawa lang nila, yung basta to get by. Okay? Ang pangalawang level ay yung sinasabi nating success. Ang iba nagtatagumpay sa mga kanilang inuumpisahan, kanilang mga iniisip na gawin. At ang pinakamataas na level ang sabi natin, significance, na ang taong naghahanap na ng significance, hindi niya iniisip masyado na yung survival o kaya kung siya'y matagumpay, ang iniisip niya, paano nga ba siya nakakatulong? Kumbaga, paano nagiging significant ang buhay niya? Paano nga ba siya nagkakaroon ng impact sa kanyang community, sa pamilya niya, sa iba-ibang tao? So, yun po ang 3 levels. Tapos, pinag-usapan din natin na kung ano yung binavalue natin, yun na nagde-decide kung paano tayo namumuhay. Tayo ba ay namumuhay, ang values ba natin ay based on pleasure? Kung ano yung nakakagaan ng loob natin, what makes us happy. Yan yung mga ang values natin para sa pleasure. Pangalawa, possessions. Tayo ba, ang value natin yung kung ano yung meron tayo,
Kaya naapektuhan tayo pag wala tayo ng isang bagay o hindi natin nakukuha ang mga gusto natin kasi possessions ang ating values. Pangatlo, prestige. Ang importante sa mga taong yon yung kung yung kumbaga anong karangalan ang matatanggap nila, ano ba yung tingin ng tao sa kanila. So ang ano nila is status sa society. Kaya ang mga taong ang hinahanap ay prestige, sila yung importante sa kanila ma-recognize in public, mabigyan ng mga award, ma-mention, yan ang mga nagiging values nila. So today, sa pagtuloy natin ng topic, pinag-uusapan naman natin ay purpose. Ano ba ang purpose ng ating buhay? We live in a world where many people find problems in finding their purpose. Sa preaching ko nga po last Sunday, nabanggit ko yung isang famous author, si Henry Thoreau. Sabi niya, masses of men live life in quiet desperation. Ibig sabihin niya po is, maraming buong tao, pag sila po'y namuhay, hindi po nila, wala po silang purpose, wala silang meaning. Kaya yung buhay nila parang yung desperate po sila. At unti-unti silang, very quietly, sila po ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng meaning sa buhay. So, sila po ay quietly desperate. Hindi po yun ang purpose ng Panginoon para sa atin. Hindi po tayo dapat mamuhay na parang wala tayong pinatutunguhan. So, very important. In the 3 steps we are studying tonight, number 1, you have to find your purpose. Hanapin mo kung ano ang pakay talaga ng Diyos sa buhay mo. There are 3 main purposes sa ating buhay na lahat tayo, ito ang purpose natin. Okay? Ang unang purpose natin is, of course, number 1, tayo po ay meant to be God's friend. Okay? Tayo po ay meant to be God's friend. Yan yung pinakauna nating purpose. Okay, God said that He made us to know and love Him. Yun po ang purpose natin, na tayo po ay maging kaibigan ng Diyos. Okay, sabi nga ng praise and worship song, I am a friend of God. Diba? Kasi si Abraham, yun ang pinaka best title sa kanya, friend of God. Matthew chapter 22 says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ito ang first and greatest commandment. So talagang ang pinaka-top priority natin is mahalin ang Panginoon. Maging kaibigan ang ating Diyos. Siya ang ating maging best friend. Kasi yun ang desire naman talaga ni Lord, na magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. Ang problema is, many of us, hindi natin to ginagawang priority. Kaya nga, pag tinanong ko kayo today, how much time did you really spend with God today? Kaya iba sa atin sasabihin, actually kasi busy ako eh. Dami kong ginagawa, ang dami kong tinatakbo, ang dami kong, yung para akong aligaga ngayong araw na to, hindi ko talaga nabigyan ng time si Lord. Pero actually, ang primary purpose natin ay na siya ang ating maging kaibigan. So, kailangan natin siya bigyan ng oras. Kaya, kung baga, dapat nga siya ang pinakauna, hindi yung iba. Okay? Unahin natin ang relationship natin sa Panginoon. Pangalawa, our second purpose, lahat po tayo ito. Not only to be God's friend, but number 2, to help others. To help others. So first, tayo po ay tinatawag para maging kaibigan ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay tinatawag para gawin ang kanyang perfect will by helping others. So kumbaga, ang tanong is, what will be the contribution of my life? Paano ko ba nga talaga natulungan ng ibang tao? Na pag tiningnan ng Diyos, ginamit ko yung aking God-given talents para tumulong sa iba. Sabi po sa Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do what? To do good works, which God prepared in advance for us to do. So, good works, ito po ay ginagawa natin in love for the benefit of other people. Okay, our motive is not to earn salvation or to promote ourselves, but to benefit others because of God's love in our hearts. So, ginagawa po natin itong good works, hindi po dahil tayo
pogi points. Okay? Ginagawa po natin to dahil gusto po natin gawin ito dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Okay? We do it because of God's love. Okay? So we were put on earth to make a contribution, to make it a better place. So God planned us before we were born. We were made for a purpose. Okay? Sabi nga sa 1 Peter 4:10, binigyan po tayo ng Diyos ng bawat isa sa atin, special abilities. So dapat gamitin po natin ang mga special abilities na ito para tumulong sa iba. Sabi po ng iba dyan, ang hirap-hirap naman, ito nga ang sarili ko, hindi ko matulungan, yung iba pa. Baka dapat baliktarin. Kasi pag tinulungan mo yung iba, mas matutulungan mo ang iyong sarili. Kasi may purpose ka. Okay? So, the Christian life is to be one of servanthood. Okay? So, servant po si Jesus. Sabi po sa atin, be Christ-like. So, tayo po ay tinatawag na maging servant din. Diba? Do as I have done to you, sabi po ni Jesus. So, ang trabaho po natin is really to do good things, to help others out. So, ang priority po natin is tulungan ang pamilya ng Diyos, okay? Tulungan ang ating pamilya, okay? Dahil tayo po ay isang pamilya lang. We are one body. So, lahat po tayo members of that body, tayo po ay gumawa ng good works. Okay? Pangatlong purpose po natin ay influence our world. Yan po ang ating pangatlong purpose. We need to influence our world. Sabi nga po, di ba sa Great Commission, sabi po sa atin, Mark 16:15, go into all the world and preach the good news to all people. So yung going into all the world, proclaiming the good news, yan po yung tayo po ay hindi lang magsasabi ng salita ng Diyos, pero tayo po ay magkakaroon ng impluwensya sa mundo. Sabi nga nila, di ba sa social media, maraming mga tinatawag natin na influencers, 'di ba? Ano ba ang trabaho ng influencer? Ano ba ginagawa niya? 'Di ba? Pag influencer ka, napapasunod mo yung mga tao, napapabili mo sila ng products, napapapunta mo sila sa iba-ibang lugar kasi may influence ka sa kanila. Ngayon tayo din po, ang purpose po ng ating buhay ay tayo rin ay maging influencer. Okay? Pero hindi lang influencer ng social media, pero influencer na nakakagawa tayo ng kaibahan sa ating mundo. Okay, dito po sa iRadio, malaki po silang influencer, 'di ba? Kayo po nakaka-influence tayo ng tao, hindi lang po dahil napapaligaya natin sila, pero ang influence po natin is eto, maganda po yung pag-spend nila ng time kasi nakakapag-aral sila ng salita ng Diyos. Sila po ay na-uplift, kaya na-encourage sila. So, nai-influence natin sila. Okay? So, si Jesus, nung nasa mundong ito siya, when he was here on earth, he moved around different parts of society. Di ba? Mayroon siya mga na-encounter ng mga religious leaders. Mayroon siya mga nakasama na tax collectors. Pati mga bata, children, needy people, sinners, all kinds of people from all walks of life. Okay? Sabi nga kay Jesus, he was a friend of sinners. He spent time with them. They saw his life, they heard his words, naramdaman po nila ang puso ng Panginoon, pero hindi po naging, paano ko ba sasabihin to? Hindi po naging uncomfortable si Jesus around these people, na kahit iba sila sa kanya, kahit hindi sila holy, kahit sila pa ay makasalanan, okay, na pwedeng si Jesus nakisabayan sa kanila. In other words, na-influence niya ang kanilang mga buhay. So, tanong, okay, ano nga ang purpose natin? To be God's friend. Ano yung pangalawa? To do good works. Pangatlo, to influence the world. Naghintay ako ng sagot. Parang may audio na sasagot di ba? Okay, yun. To influence our world. So, paano ba natin gagawin to? Paano nga ba tayo magiging influencer? Paano nga ba tayo makakagawa ng good works? Paano nga ba to na magkakaroon ng purpose in life natin? Kailangan, ito nga sa pangalawang part, we need to learn to adjust our lifestyle.
sa ating purpose. Adjust po natin ang lifestyle natin sa ating purpose. Ano po ibig sabihin? Kung tayo po nahanap na natin ang purpose natin sa mundo, yung particular purpose talaga na binigay sa atin ng Panginoon, kailangan po may kasama dyan lifestyle changes. Kasi alam po natin kung tayo po ay tutuloy sa ating pamamalakad sa ating buhay, okay, itong purpose na to, baka bukas nakalimutan na natin kung anong gagawin natin. So kailangan po mayroong mga bagay na kailangan magbago sa ating buhay. For example, ito, 3 areas kung saan tayo mag-a-adjust pagdating sa lifestyle natin. Number 1, adjustment po sa ating schedule. Sa ating schedule. Ang tanong ko sa inyo is, where do you spend your time? Saan nga ba nauubos ang oras natin sa bawat araw? Yan, si Ma'am Shi, masasabi niya, naubos ng buong gabi ko dito sa iRadio. Buong gabi to, araw-araw. Okay. Pero, ang tanong is, bakit niya ginagawa ito? Bakit nga ba sila nag-iba ng lifestyle para gawin ito araw-araw? Kasi ito ang binigay sa kanila ni Lord na purpose. Okay? Meron po tayong tanong dito is, saan ba natin talaga inuubos ang oras natin? Tayo ba ay nauubusan ng oras? Kasi ang tagal natin mag-pray sa umaga. Meron ba tayong mga daily quiet time? Nauubos ba ang oras natin dahil nasa church tayo? Dahil may ginagawa tayong ministry, tumutulong tayo kay pastor? Tayo ba ay nauubusan ng oras kasi ang dami natin mga gathering, mga Bible study? Kasi pag iniisip nyo, lahat po tayo binigyan ng Diyos ng same amount of time every week. Whether mayaman ka o mahirap ka o anuman, malaki ka, maliit ka, bata ka, matanda, God gave each of us every week 168 hours. Oh, di ba? Tama ba math ko? 24 times 7. Parang ganon. 168. Paki-calculator nga. 24 times 7. Okay, 168 hours. Okay? Lahat po tayo binigyan ng Lord ng 168 hours a week. Paki-correct na lang ang math ko pag mali, ha? Okay, in that week, ang nagiging kaibahan natin, bawat isa, brothers and sisters, is kung saan po natin binubuhos ang oras natin. What do we do with the 168 hours na binibigay sa atin ni Lord? Are we making our lives count? Or ano ba tayo? Kailangan mag-repeater sa time management. Marami sa atin, naku, naubos na yung oras ko. Hindi ko na nagawa ito, hindi ko na nagawa yan. Wala akong nagawang ganito, wala. Okay, kasi nga po, mahina po tayo sa time management. We all have the same amount of time. Ang tanong is, paano mo ginagamit ang oras na binigay sa iyo ng Panginoon? Okay. Ako, sa totoo lang, minsan at the end of the day, sinasabi ko, Lord, kulang talaga oras. Kasi tinitingnan ko yung sink ko, puro plato, hindi pa nahugasan. Tinitingnan ko yung floor ko, parang iba-iba na design, mukha ng tie-dye. Kasi halo-halo, malinis, madumi, ganyan lahat, diba? Lalo na pag tiningnan mo yung living room namin, puro laruan ng mga bata. Sabi ko, hi Lord, kailan ko pa kaya ayusin tong parts na to? Tapos naisip ko, ano ba ginawa ko talaga sa oras na to? Well, okay, pag inisip ko, at minsan natutuwa ako kasi nakapagbigay ako sa Panginoon ng oras. Meron ako nakausap na counselan, meron ako nagawa na pag-aaral para sa sermon, ganyan. So, natutuwa ako kasi nagawa ko yung dapat kong gawin. Pero may mga days na naisip ko, ano nga ba talaga nagawa ko? Ano ba talagang magandang nangyari sa araw na to? May na-accomplish ba ako? Okay, so kailangan po natin isipin, ano nga ba ang schedule natin sa bawat araw? Saan po nauubos ang ating oras? Pangalawa, kailangan po natin i-assess ang ating financial priorities. Okay? Saan nga ba nauubos ang ating pera? Pag tayo po ay nabigyan ng Panginoon ng sweldo, kaya konting blessing,
saan nga ba siya napupunta? Okay, tayo ba'y nakakapagbigay ulit sa Panginoon o talagang hindi na, nauubos ang pera natin sa iba-ibang bagay? Ako po, naniniwala na lahat po tayo merong mga responsibilidad. Siyempre, alangan namang hindi natin pakainin yung mga anak natin, di ba? Alangan namang hindi natin bayaran yung kuryente. Kagaya ko, walang kuryente. Hindi, alangan namang hindi tayo magbayad ng tubig. Mga ganyan. Pero, ano ba ang mga bagay-bagay na ginagasta rin natin on a daily basis na pwede namang hindi? O pwede namang magtipid sa area na yon, 'di ba? O kaya hindi naman talaga kailangan, 'di ba? Minsan marami po sa atin, ang sinasabi nga natin, impulsive spender, 'di ba? Kumbaga kung ano nakita natin, ay maganda, sige bilhin natin 'to. Which is hindi naman masama. Okay? Hindi ko sinasabi huwag kayong bumili ng maganda. Kasi kung hindi, wala kayong susuotin sa Sunday. 'Yon. Wala kayong wala kayong gamit, ganyan. Pero minsan, kailangan din natin isipin, is this good in terms of financial priority? Tama nga ba yung pagbabudget ko? O kaya naman, baka naman mali. Okay? Or baka kailangan lang ng konting adjustment or change. Okay, pangatlo, hindi lang po sa ating schedule, sa ating financial priorities. Pangatlo, analyze po natin ang relationships natin. Sino ba talaga ang kasama mo sa bawat araw? Who is your rest back? Tama ba yun? Sino ba ang iyong barkada? Sino ba ang lagi mong tinatawagan? Who is your family? Who do you consider your family? Your church? Or who are your group of friends that you hang out with? Kasi yung mga relationships natin, yan din po ang magdidictate ng values natin minsan eh. Eh di ba, sabi nga nila, may kasabihan sa atin, di ba, na dati yung, ay hindi, kahit sa Amerika dito yung, don't live like you're, keeping up with the Joneses. Ang ibig sabihin nun, yung, ang kabarkada mo, mas may kaya, eh ikaw, hindi mo kaya, pero kinakaya mo na lang para makisabayan. Eh kaso hindi naman yun ang talagang lifestyle mo. Hindi naman talaga yun ang kakayanan mo. Eh nalulubog ka tuloy sa utang. O kaya bumibili ka ng hindi naman kailangan kasi yung mga kabarkada mo, yun ang values nila. Okay? So yun yung mga kailangan natin i-analyze. O kaya we're in a relationship with someone na hindi naman positive, hindi naman nakakabuti sa atin. Kumbaga, mas nalalayo pa tayo sa Lord pagkasama natin sila, 'di ba? Oh, happy, mahal ko siya, pero saan ka naman dadalhin ng iyong pag-ibig? Baka naman mas makasama pa sa iyo. So kailangan tingnan natin ano bang klaseng relationships meron tayo. Let us eliminate those worthless things that don't matter. Stop doing what isn't important. So meron kang time, meron kang pera, meron kang energy to do the things that count. Yung mga things na may purpose. Okay. So yun na, sinabi na natin. Find your purpose. Pangalawa, adjust your lifestyle. Pangatlo, after that, pag ginawa mo yon, you will reap the benefits. The benefits of having purpose in your life. Okay. Ano nga ba yung mga benefits na meron kang purpose? Number one, mas motivated ka. Okay? Pag ikaw may purpose sa buhay, mas gaganahan ka. Na paggising mo sa umaga, may goals ka na. Diba? Imbis na yung gigising ka sa araw, bawat araw na parang, ano ba tong buhay ko? Saan ba ako papunta? Ano ba gagawin ko? Ganyan. Mas may motivation ka. Pag may purpose ka na, o gigising ka, ay, gusto kong maging friend of God. So, magpa-pray ako o magka-quiet time ako. Gusto kong makatulong sa iba. O, kailangan ni Aling ganyan ang tulong sa pamalengke, sa paglipat, sa ganyan. O kailangan ni brother, kailangan ni pastor ng tulong sa ganito. So nagkakaroon ka ng purpose, nagkakaroon ka ng motivation para gumising. Kasi may goal ka. Pag wala kang goal, talagang mahihirapan kang bumangon kasi wala kang pupuntahan. Wala kang goal sa buhay. Pangalawa, pag meron kang purpose,
you can concentrate more. Mas makaka-concentrate ka. Bakit? Kasi may focus ka eh. Meron kang gagawin, meron kang expectation sa sarili mo. You will do things that will help fulfill your goal instead of random things lang na, ay, kung wala kang purpose, hindi ko alam saan ako pupunta. Baka punta ako sa grocery o kaya baka bisitahin ko si ganito o baka hindi na lang. Baka punta na lang ako sa arcade o kaya punta ako sa mall o kaya dyan na lang ako sa baybayan. Kasi wala kang wala kang purpose. So, hindi ka makakonsentrate. Pangatlo, ang magandang benefit talaga ng pag meron kang purpose sa buhay, you attract people. When you attract people, dalawang klaseng tao ang ma-attract mo. Isa, yung mga taong may goal kagaya mo. Kasi yung pag motivated ka, pag may concentration ka, pag focus ka, gusto ka ng mga taong meron ding goal. Kasi kasabayan ka eh. But at the same time, hindi mo lang na-attract yung mga tao na may goal dahil pareho kayong, di ba sabi nga nila, parang birds of the same feather flock together. Hindi lang dahil pareho kayong positive, pero nakaka-attract ka rin yung mga taong nega, yung mga walang purpose. Bakit? Kasi para kang ilaw sa dilim. Di ba? Nakita nila, uy, si brother ganyan, parang lagi siyang inspired, parang lagi siyang may pupuntahan, meron siyang destination, meron siyang goal sa buhay. Gusto ko ng ganun. So lalapit yan sa inyo, sasabihin, paano nga ba yan? Bakit parang lagi kang happy, lagi kang may energy, lagi kang on the go? Ang mangyayari niyan, pwede ka pa mag-share. Alam mo, kaya ako may goal kasi si Jesus ang nagbibigay sa akin ng goal. Siya ang inspiration ko, siya best friend ko. So you will attract those kinds of people. Yung may goal at saka yung mga walang goal. And if the people you attract yung mga walang meaning sa buhay, it becomes a ministry opportunity for you. Kaya maganda tong meron kang goal kasi na-motivate ka, nakaka-concentrate ka, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Okay. In conclusion, sabi nga po ng Bible, di ba, na-mention ko na kanina, we read about the parable of the talents. Yung mga tatlong servant, binigyan sila ng talents ng kanilang master. In that time, talents, coins yun di ba? Tapos sinabi sa kanila, iwanan ko kayo tapos babalik ako pero hindi ko alam kung kailan. Ngayon yung mga servant, kanya-kanyang diskarte. Yung isa, pinarami. Yung isa, dinagdagan. Yung isa, naghukay ng tapos binary na lang yung talent niya para hindi daw mawala. Ang tanong is, sino ka ba? Anong klaseng tao ka? Kung ikaw ay taong may purpose, ay pinararami mo yung talents mo. Ginagamit mo lahat ng binibigay sa iyo ng Diyos. Opportunity, time, energy, pinararami mo yung resources na binigay sa iyo. Pero kung ikaw yung tipong naghuhukay at nagtatago, okay, yan yung mangyayari. Yan yung wala tayong purpose. Kaya tinatago na lang natin yung talent natin. Babalik one day ang ating master. Tatanungin niya, so anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa lahat ng resources na binigay sa iyo? Ito ba ay ginasta mo lang para sa iyong sarili? Or ginamit mo ba to para sa purpose na binigay ko para sa iyo sa earth? What did you do with what I gave you? Tatanong po yan sa atin ni Lord. Ang tanong is, ano po ang maisasagot natin? So let's ask the question again. Saan nga ba ang lakad mo? Saan ka ba patungo? Do you know where you're going to? Ayan na naman si Mahogany. Do you know where you're going to? So tayo po, let us run our race. Turuan po natin sarili natin. Balansihin ang ating buhay. Tayo po ay mag-pacing ng ating buhay. Renew ourselves daily. Okay, para hindi po tayo na-discourage. Yan lang po ang ating sharing sa araw na to. Amen. Amen. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Q&A na tayo ngayon. Ito na. Yes naman. Para mabilis. Ayan. Multiple talent daw. Multiple talent. Oo. Yan. Multiple talent. Okay. Sige. Q&A. Isa lang. Isang question lang.
Kanina yung 500 pesos. yung yung ating winner kanina courtesy naman yon ni Mary Grace Kabigting. Yan. Isa naman kay Joyce Mendoza. Ngayon naman, kanino naman? Anong tanong ba? Sabi mo sa akin yung tanong at answer. Oh, Okay, siya na magtatanong. ko Ay, kayo yung pa. Mm. Magkano? 500 pesos. 500 pesos. Yes. 500 pesos. Winner take all. Okay, sige. Ang tanong natin, Ipadala mo muna sa akin yung question, Pastora. Hindi na. Siya na magtatanong. Ikaw na titingin dyan, Pastora. Siya na. tingin. Ikaw na titingin dyan, kung sinong winner. Hindi na ako. Ay, hindi ko makikita. O kaya nga I need the answer. Siya send sa'yo yung question. Question sige. muna. Kumanta muna kayo. Sige. Okay. Mamaya pwede natin Send ko yung question. Tsaka yung 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 answer. oo. Oo. Alright. Sige. Okay. Okay, sige. Hay, napakahirap nitong ginagawa ko. Dahil hindi ako ready. Okay, sige. Naku, may natugtog na. Kala ko ako ang kakanta. Ba't nandyan ako? Sino yan? Si Laura Fabian. Fabian. Spanish. Fabian. Fabian. Okay, sige. Okay. Inaantay niyo talaga ang ano ko. Siyempre, yung question and answer. Okay. Sige. Saan mo ipapadala, Pastora? Sa iRadio LA. Okay. Okay. Chasing the fantasies that filled our minds. You knew that I loved you, but my spirit was free. Yan. Pinadala ko na yung question. Dadaling ko na yung answer. Where are you going to? Do you like the things that life shows? Ayan, kailangan kompleto yung answer, ha? Nako, wala na si Rejoice. Ayan na. Saan mo pinadala, Pastora? Sa iRadio kay Brother Ramon. Sa'yo pala Ako tingin ng tingin dito Sorry. Yan ang nasa ibabaw ng aking messenger. Sandy. Okay. Ito ang question. Kailangan ko yung answer. Susulat. Yan din. Nilagay ko na. Hindi ko makikita. Ano ang itong question? Lagyan mo na. Sulat ko. Hirap Ikaw na magtanong. Hindi ko makita. Asan na? Send ko rin sa'yo, Sister Apo. Chris. Sa akin na lang. Okay. Okay. It's coming to you. Ayan na. Ayan na yung question. Send ko na rin yung sagot, ha? Apo. Yan. Yeah. Okay, doke. Okay. Okay, sa halagang. Sa halagang 500. Ito ang tanong. 100? Kala ko 500. 500 nga. 500 pesos. 500 pesos. Ano ang mga dapat adjust para tayo ay magkaroon ng purpose sa buhay? Tatlo yun. Again, tatlo ang... Hindi, apat. Tatlo lang. Tatlo lang. Tama. Okay. Tatlo ang sagot nito. Ano ang mga dapat adjust para tayo magkaroon ng purpose sa buhay? Go, go, go. Dapat kompleto po ang sagot answer. niyo tatlo, sabay-sabay yung tatlo na yun. Pag send niyo nung answer, tatlo ang sagot nun. Okay, ulitin yung question. Ano ang mga dapat adjust Now. para tayo ay magkaroon ng purpose sa buhay? Go!
Ayan. Timer on. Ayan. Ayan na. Bakit ang pinapadala dito yung... Siomay. Oo. Hindi yan, hindi yan. Mali. Copy-paste ko lang po, sabi niya. 500 pesos. Hindi yan. Isang winner lang. 3 ang sagot niya na. Yan. 3 sagot niya. Ano ang mga dapat adjust para tayo ay magkaroon ng purpose sa buhay? Wala pa. Hindi nag-take note. Marami hindi Okay. nag-take note. I think, sandali, hindi ko mabuksan to. Okay. Last 10 seconds. Oh, hindi. Meron yung isa, 2 lang ang nagtama. 3 dapat. O di 500 divided by 3 is 2. something times 2 Ah. something. 10 seconds. Okay, tingnan natin na. Oh, time's up. Okay. Ang tamang sagot ay... Kasi ang mga sinagot nila dito, lifestyle, schedule, relationship. Kulang. Yung, dalawa doon, tama. Oo. Hmm. 2 ang tama Kaya nga doon. kulang ng isa. Oo. Kulang ng isa. O Kulang pwede ng pa rin siya manalo ng 333. Oo, ang unang Divide nakasagot doon ay si Kurt Timothy Kabigting. Si Mary Grace Kabigting. Lifestyle, schedule, relationship. Ang tamang sagot ay schedule, financial priorities, at relationship. Yun. Ayun, kulang ng Isa. financial priorities. Meron yung schedule at saka relationship. Nawala yung financial priorities. So, magkano doon, Pastora? 333 pesos. 333. 350. Sama naman ng 333. Sayang si Lala na una ay meron siya pero medyo nahuli siya. Schedule, where do you spend your time? Assess our financial priorities. Analyze our relationship. Yun. Yun yun. Nabuo siya. Kaya lang nauna si Timothy Kabigting. At saka naubos ang oras, no? Tapos na. Time's up na yan. Yun. Okay. Okay. Buo yung Basta kay... ibibigay ko na lang sa inyo. Kayo nang bahala magpadala. Ah, Okay. sige, Pastora. Okay. Yun. Okay. Yun na lang. That's it. Isang winner lang tayo ngayon. Oo, so 300. Sayang na nahuli si Lala Carmina. Oo. Mary Kay. Since tama naman si Lala Carmina, kasama na rin siya sa mananalo. Dagdagan na natin siya. Kasi kumpleto yun. In fairness naman to her. Ayan, kumpleto yung sagot niya. Pero si Mary Grace ay siya ng parehong panalo rin. Pero hindi nga lang 500 kay Mary Grace. Sorry, Mary Grace. So 300. Kasi kulang kay Mary 33 Grace. lang sa kanya. 500 kay Lala Carmina. Mapas nanalo pa pala siya. Ayan. Oo. Okay. Kasi actually, pangalawa siya after siya kay Mary Grace. Kulang ang sagot kasi. Nauna lang si ano. Okay. Anyway, Congrats. Congratulations. congratulations. Ayan, si Rejoice. Hindi na naman nakuha ang Roretta. Talaga nalobat daw kasi. Ewan ko ba? Hindi na naman siya nakakuha. Ay, nako. O siya. Sorry, Rejoice. Mary Care. Okay, closing prayer na tayo, Pastor. Yeah. Tayo po ay mag-pray Aha. sa gabing ito o sa araw na ito. So, 2 winners natin. Opo. Okay, let us pray. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami ulit. Salamat po sa inyong sa inyong kabaitan, Lord God. Sa kabutihan niyo sa aming buhay. Thank you that you remind us every day na hindi po kami dapat mamuhay na parang walang direksyon. Pero dapat po kami magkaroon ng purpose sa aming buhay. Turuan niyo po kami na kami po ay mahanap namin kung ano yung perfect will niyo para sa amin. Pero alam po namin, sabi po sa inyong salita,
First priority is kayo po ay aming maging kaibigan, kami po ay maging matulungin sa aming kapwa, at kami po ay maging influencer sa mundong ito. We should influence those around us. Lord, turuan niyo po kami para magbago po ang lahat sa amin, from our schedules, to our finances, to our relationships, para kami po ay mamuhay araw-araw na motivated. Meron po kaming focus. Kami po ay nagkakaroon ng impact sa lahat ng nakapaligid sa amin ng tao. So Lord God, pagdating po ng araw na kami po ay inyong tanungin, kami po ay makakapagsagot na kami po ay nagbigay ng lahat-lahat ng aming sarili para po makilala ng lahat ang Panginoong Kristo. Salamat po once again sa iRadio. Salamat po sa ating mga viewers, sa kanilang mga buhay. Lord God, help us to prioritize our relationship with the Lord. Yan po ang unang-una namin dapat i-priority. Salamat po once again. We give you honor, praise, and worship today. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. 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 Thank you. Thank you, Pastora. Thank you, Pastor. Bye-bye! We'll see you Sunday. Kaya lang aalis kami agad. May lakad. Ganun talaga buhay. Kasi may purpose. Kaya kailangan diba? Sige po. Thank you, Pastor. Thank you. God bless. Thank you po. Ayan, Pastor Maridet Bermeo, maraming salamat sa na-share mo ngayong gabi. Yung, do you know where you're going to? Or saan ang lakad mo? Katayin ko na lang yung do you know where you're going. Part 2. Ayan. Yes. Okay. Okay. Kaka-cellphone mo yan, madam. Sino yun? Kaya naubos. Lobat na daw si Rejoice. Kaya naubos. Kaka-cellphone. Ayan, marami kasing chinachat. Ayan, yan, tuloy. Ayan. So, bukas ay Friday. Next week, my favorite week. Yep. Bakit kaya? Sa kanila. Mhm. Tapos ng araw. Hirap ng tanong, sabi ni Ate Berna. Oh, bakit meron pa yun? Ayan. Thank you so much. Lobat na ako, literal. Yung tuka ko bagsak na kaso nagsasampay pa. Okay. Do we know where we're going to? Let ask the Lord. Ayan, para sa dalawa, tigo 100 uli, di ba? Ba, meron ba? Okay, ako na daw ang bahala. Magtanong. Grabe. Ayun. Okay. Ano ba ang ating ipapalaro? 2 more questions. Chan, chararan. Dalian na lang natin. Para, ikaw, Papsi, Ano question. Anong tatanong ko? Kahit ano, ikaw ang nakakalam. Ikikiss ba ni Papsi si Mamsi? Ay, Ano sa tingin mo, Pastor? wala nang battery, si Rejoice. So, hindi na siya pwede Bilisan mo. Hindi, sasali yan. Hindi ko alam. Basta bahala ka na. Okay. Another question. Ano pa ba? Kiss. Kiss daw. Grabe sila, sige, unahan lang to. Ilang taon na ako sa birthday ko next week? Tsan-tsaran. Ang unang makasagot na makikita ko dito, panalo agad. Ilang taon na po ako sa next week? Yan, tsan-tsaran. Go! Tsan-tsaran. Tsan-tsan-tsan-tsan. Wala pang sumasagot. 29? Bewang ko yan. Ano nangyayari kay Rejoice? Bukod puro mga saliwa mga sagot. Alam ko yan, sabi ni Lala. May sumagot ng 63. Maridet Gamos ulit. 66. Yes. Sabi ni, si Mel. Mel, 18. Pastor Kiko, 19. Dapat kayo nanalo. Maridet Gamos. Plus 1. Okay. Maribik, Pastora Maribik, 38. 68 and a half. 65. 14. Kayo, ha? Okay. Huling katanungan. Last question. Huling ano po ang aking height? At kahit ako hindi ko alam eh. Hindi alam ko. Now na. Ayan na. Ako na manghuhula. Hindi alam ko. Ayan. Go. Ayan na po.
Huwag niyo akong palilitin ng todo. Ibablock ko kayo. Ma'am Marikero. 5'3"? Di po. Ang taas niya na 5'4". Grabe ka. 5? No. Akala ko nauna ka. 4'11". 4'10". Grabe ka, Rejoice. Sumali ka talaga. 4'10". Rejoice, nanalo ng 100 pesos. Kamuntik na siya. 4'10 po. Minsan 4'9. Depende. Kung pagod ako, 4'9. Char lang. 4'8. Wag naman. Duwende. Grabe. 100 pesos si Rejoice. Okay, ito yung ating mga winners. Yung courtesy of Joyce Mendoza. Sino nga ba? Lala Carmina at si Klang Klang Ramacula. Courtesy of Elaine. Si Maridet Gamos at si Pastor na Marivic. Courtesy of si Mary Grace pala yung kay Maridet saka kay Marivic. Yeah. Courtesy of Elaine. And again, si Maridet Gamos at si Rejoice Horfilia. At yung nanalo sa 500 pesos at yung 300 pala. 330 something. Si Mary Grace. Courtesy of Pastora. 300 Pastora. At yung 500 again, courtesy of iRadio. Ayan. Ayan. Thank you. So, ang mga winners natin, dumadami. Ayan na, lalabas na ang daga sa lungga. Ayan. Grabe, nanalo si Rejoice. Congratulations, Finally, Rejoice. Ang daming isisend. Yuhu! Sabi ni Rejoice. Congratulations, Rejoice. Tig-100. Nanalo siya ng 100 pesos. Sa wakas. Salamat daw sa sponsors. Thank you. Thank you. Ayan. Buti pa sila namimigay. Thank you. Magpapatayo na ako ng resort. Finally, sister, nanalo ka, 4'10 lang ako. Pag pagod, 4'9. Pag nakakita ng gwapo, 5 feet. Ano yan? Umiiksi Kasi tumataas yung takong ko eh. Pag nakatakong po ako, parang yan eh. High tide, low tide. Ayan. O sige, magpaalam na ta. Okay, time to go, guys. Sana nag-enjoy kayo and more saan ang lakad mo sa susunod na chapter ni Pastel is part 3 naman yan. Hanggang part 6 yan. So keep take notes. Meron po tayong laging ginagawang surprise Q&A dito. Kaya who knows, baka si Pastor Sammy bukas, di ba? Mm-hmm. So baka may Q&A din tayo. So lagi lang kayo magte-take notes kasi lagi natin sinasabi dito na always take notes. Diyan po tayo natututo. Hanggang bukas pumuli. Ako si Ramon Pascual. Karin Pascual. Good night and God bless. Enjoy your lunch. See Yes. you tomorrow. Mama, miss you. Mama, chup chup. Chup chup. Bye-bye. Missing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.